Melhor forma. Ngayong araw nga ay may nagdala na naman sa atin na MIUI 125. Nga nung may kanya ay nagpakarga daw siya matagal na, kaya lang wala daw takbo. Naka 59 na nga tong motor na to, kaya lang yung top speed niya ay 90 lang. Kaya nga dinala na kagad nila yung motor dito para maayos natin yung malinong motor na yon, para mapatakbo natin na mabilis. Nga natin simulan ayusin yung makina, ililinisan muna natin to dahil nga sobrang dumi ng makina na to. Gamit ko nga lang dito ay yung gamit nating revamp multi-purpose degreaser. I-spray mo nga lang yan para malinisan, di mo na kailangan i-brush yan, bubugahan mo na lang mamaya kapag naibabad mo na. Pagkalipas nga ng 5 taon na babad yan ay pwede mo nang banlawan yan. Ito kung nakikita mo yung mga dumi ay talagang natuklap na yan, hindi pa binabrush yan, pang tamad nga yung degreaser na to, kaya i-apply mo lang tapos ibabad mo, saka mo lang babanlawan. Kababad nga natin ng 5 taon ay ito na, babanlawan na natin para matanggal kagad yung mga dumi. Hindi ka na nga magpapagod dyan dahil tututok mo nga lang yan para matanggal yung mga dumi nito. Libre nga lang to, ang deep cleaning na to. Kapag nagpagawa ka sa akin ng makina, hindi mo na kailangan bayaran, yung panlinis na lang. Habang pinapatuyo ko nga yung motor ay chinek ko na nga yung mga pyesa na gagamitin natin dito para malaman natin kung kompleto na at maayos na natin kagad. Sa nakikita ko ditong mga pyesa ay kompleto naman, wala nang kulang dito at may kakabit na nga natin. Top overhaul nga lang sana yung gagawin natin, yung ulo lang, kaya lang nung pagkalog ko nga ng connecting rod niya ay may alog na rin. 15 years na nga tong motor na to, kaya nga naisip nung may kanya na ayusin na lang. Bit nga ng sigunyal na to ay prines nga natin. Oo, meron na nga tayong pampress dito, pati pangalay ng sigunyal meron na rin, saka pampress ng mga gear nyo pwede nyo nandalin dito para maayos na natin yung mga pyesa nyo na yan. Tagal ko nga ng sigunyal ay nilinis na nga namin tong crankcase nito, saka yung head, tiga mo naman parang bago na yan, wala na yung mga putik-putik na nanggaling doon sa kanina. Tapos nga no, na ito na, kompletuhin na natin. Pinuport ko na nga yung head niya kasi nga kakargahan natin yung unang karga nito, hindi sila nagport pero hindi naman ganun kalaki, papantay lang natin. At habang ginagawa nga natin yung makina ay may sumingit nga na nagpa-regroove ng bell, na gumagawa na rin tayo dito ng regroove ng bell, pati nga yung sa mga pulley nyo, kung gusto nyo ipadegree yung pulley kapag hindi siya sumasagad, pwede nyo dalhin dito para ayusin natin at sumagad yung mga belt nyo, lumakas yung mga pandulo nyo, pati ito na rin. Pulley nga na to ay hindi nga sumasagad, kaya edit lang natin, lagyan lang natin ng space doon sa gitna para sumagad nga yung belt nya, para mas maganda nga dumulo yung motor na to mamaya. Available na nga to lahat dito sa my shop, kaya kung gusto nyo rin ipa-edit yung mga pulley nyo na hindi sumasagad yung belt, pwede nyo dalhin dito para maayos natin. Mura lang naman, singilan namin dito. Katapos ganong sumingit na panggilid ay ito na, bubuin na nga natin yung makina. Pinapainitan ko nga lang tong crankshell para mag-expand at may dali ko lang maikabit yung crankshaft nito kasi nga medyo mahigpit nga to, hindi na natin pwede i-press kasi baka ma-disalign yung sigunyal. At naka-align na nga yung sigunyal nun, hindi na natin pwedeng persahin yun, baka ma-disalign naman mamaya. Habang pinapainit mo yung crankshell ay palalamigin mo naman tong side bearing para umupoy ng ganyan. Talagang kinabahan nga si Deme dyan. Para lakas ka nung apoy, pero buti yon, pinalamig ko na ulit kasi tapos lang yon. Palamig ko nga nung bearing na yan ay sinalpak ko na, dyan na nga, shoot na nga siya, pwede na nga pagtyagaan. Tapos nga no, na-check na namin kagad kung okay ba yung pagkapit niya kasi ulitin namin kapag mali. Habang dito sila nagme-merienda, sobrang bango nga nung kinakain nila, kumakain sila ng buldak. Sarap nga kumain yung mga yan dahil 1 linggo na nga hindi kumakain yung mga tao na yan. Kaya ito halatang halata naman kay Dambi na talagang gutom na gutom yan. Nakatingin ba yan? Nalaki pa ng bunganga niyan. Put na nga kami ng kinabukasan sa pagbuo ng makina na to dahil nga gabi na at medyo nakakabala na nga kami sa ingay ng mga impact. Kaya pinagpabukas na nga lang namin at dito na namin tinuloy ngayon to. Na nga namin at sinukat na namin lahat, pati to yung mga kailangan sukatin ay sukat na namin. Kaya ito ikakabit ko na lang at i-assemble yung timing niya, na timing ko na rin yan, kaya lang actual, kaya ikakabit na nga natin. Bali yung set nga nito ay 59 all stock lang, nakakam siya, nakaport yung head, valve spring, saka injector, yun lang naman, parang basic set nga lang to. Check nga natin na wirings niya ay medyo magulo nga, yung wirings na kasi nito wala silang mabilhan ng starter relay, kaya starter na relay ng rider yung ginamit nila dito, pero okay lang naman basta mabalot lang mabuti, wag lang dumikit doon sa chassis, baka masunog nga yung motor at
nasira nga yung ECU, pero ayos naman, wala namang problema. Saglit nga lang, ito na nga, napaandar na nga namin yung motor. Nakikipagkwentuhan lang ako sa may kanya para mamaya pa sila umuwi. Alam din nila yung gagawin nila kung sakaling magbago man yung minor nito, pero ito, ayos na nga yung motor, pwede na nga nilang gamitin. Tinest drive lang muna namin para malaman namin kung tahimik na yung makina at may kailangan pa bang i-adjust. Pagkatapos nga ng bayaran at maubos yung pera nila ay pwede na nga sila umuwi. Sa susunod na lang ulit pagkatapos ng break-in, ibabalik nila dito at libre naman yung tune up pagkatapos noon. Nga yung mga kasama natin, ito nga yung mga tropa natin dito, sobrang dami nga nila, talagang sila na lang tao dito. Total melhor forma